Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Samahan niyo po akong muli sa isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin. Sabi nila, walang pag-ibig na mas hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina. Ngunit paano kung ang mismong pagmamahal na yon ang magiging mitya ng isang digmaang susubok sa kanyang katatagan? Paano kung ang tahanang dapat sana'y kanlungan ng kanyang anak ay magiging isang malamig na hawla? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amaya sa unang kabanata na pinamagatang Ang Pagsalubong ng Katahimikan. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa magaspang na graba ng mahabang daan papasok sa Hacienda Sandalo ang pumukaw sa diwa ni Amaya Diwa. Isang pamilyar na tunog na dati naghahatid sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayoy tila may dalang kung anong kaba. Mahigpit niyang hinawakan ang paper bag na nasa kanyang tabi. Sa loob niyon ay ang pinakabagong laruang robot na matagal nang hinihiling ng kanyang kaisa-isang anak, si Dalisay. 3 linggo. 3 linggo siyang nawala para sa isang mahalagang business trip sa Singapore at sa bawat araw na lumipas, ang larawan ng matamis na ngiti ng kanyang anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa wakas, bulong niya sa sarili habang natatanaw na ang naglalakihang puting tarangkahan ng hasyenda. Makikita ko na rin ang anak ko. Ngunit sa paghinto ng sasakyan sa tapat ng malaking pinto ng mansyon, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan, sa pagdating pa lang niya ay naririnig na niya ang masayang sigaw ni Dalisay na sasalubong sa kanya ng mahigpit na yakap. Ngayon, tanging ang ugong ng hangin na dumadaan sa mga puno ng akasya ang kanyang naririnig. Bumaba siya ng sasakyan, dala-dala ang kanyang mga gamit at ang laruan para sa anak. Bawat hakbang niya sa malapad na hagdanan ay tila pabigat ng pabigat. Itinulak niya ang mabigat na pinto na gawa sa nara. Dalisay? Anak? Narito na si Mommy. Tawag niya. Ang boses niya'y umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na foyer na gawa sa malamig na marmol. Walang sagot. Mula sa sala, lumabas ang kanyang asawa, si Rico, na may pilit na ngiti sa mga labi. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sa likod nito ay ang kanyang biyanan, si Doña Consola Sandalo, na nakataas ang kilay at may malamig na ekspresyon sa mukha. Amaya, butit nakauwi ka na, bati ni Rico. Lumapit ito para kunin ang kanyang bag, ngunit iwas ang tingin. Nasaan si Dalisay? Tanong agad ni Amaya. Ang kanyang mga matay nilibot ang paligid. Hindi niya ako sinalubong. May sakit ba siya? Nasa mabuti siyang kalagayan, Hija. Sagot ni Doña Consola. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Nasa bahay siya ng kanyang kalaro. Kinausap ako ng ina ni Anton. Doon na raw muna matutulog si Dalisay ngayong gabi. Kumunot ang noo ni Amaya. Doon natulog? Hindi man lang kayo tumawag sa akin? Alam niyang ngayon ang uwi ko. Hindi iyon gagawin ni Dalisay. Hayaan mo na ang bata, Amaya. Minsan kailangan din niyang makipaglaro sa iba. Sabat ni Rico, hinahaplos ang kanyang braso. Pagod ka sa biyahe. Magpahinga ka na muna. Ngunit may isang bagay na mali. Isang malakas na kutob sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Binitawan niya ang hawak na paper bag at mabilis na umakyat sa ikalawang palapag, patungo sa silid ng kanyang anak. Ang pinto ng kwarto ni Dalisay ay bahagyang nakabukas. Pumasok siya at muling isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Masyadong malinis ang silid, masyadong maayos. Ang mga laruan ay nakasalansan sa isang sulok na parang hindi nagagalaw. Ang kama ay perpektong nakaayos at nang hipuin niya ito, naramdaman niya ang lamig. Hindi ito tinulugan. Binuksan niya ang aparador. Halos kalahati ng mga damit ni Dalisay ay wala roon. Nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. Nagsimulang pumatak ang pawis sa kanyang noo. Rico, Doña Consola, anong ibig sabihin nito?
Sigaw niya mula sa itaas. Narinig niya ang mabibigat na yabag paakyat. Ngunit bago pa man sila makarating, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin sa ilalim ng kama. Isang pamilyar na bagay. Yumuko siya at kinuha ito. Ito ang paboritong teddy bear ni Dalisay. Isang luma at medyo gutay-gutay na oso na pinangalanan niyang Bantay. Ngunit ito ay marumi. May mga bahid ng putik. Paanong nangyari iyon? Niyakap niya ang oso at sa pag-ikot niya rito sa kanyang mga kamay, may naramdaman siyang matulis sa likod nito. Isang aspili. At sa aspiling iyon, may nakatusok na isang maliit na papel na lukot-lukot. Isang piraso ng papel na pinilas mula sa isang notebook. Nanginginig ang mga kamay na tinanggal niya ito. Binuksan niya ang papel. Nakasulat dito ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang anak, bagamat ito'y nanginginig at magulo. 3 salita lamang. Ngunit ang 3 salitang iyon ay sapat na para gumuho ang buong mundo ni Amaya. Tulay, gutom, tulong, Mommy. Ang isang pirasong papel. Isang maikling mensahe mula sa isang batang nangangamba. Ito ang nagsilbing sulo sa kadiliman para kay Amaya. Ngunit ito rin ang magiging mitya na sisilab sa isang apoy na tutupok sa lahat ng kasinungalingan. Sa paggupo ng kanyang mundo, isang ina ang tatayo, hindi na para magmakaawa, kundi para lumaban. Ito ang Kabanata 2. Ang batang lalaki sa ilalim ng tulay. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Amaya ang mga salita sa papel. Sandali siyang hindi makahinga. Ang tibok ng kanyang puso ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. Mas malakas pa sa katahimikan ng buong mansyon. Amaya, anong... Hindi na niya pinatapos si Rico. Sa isang iglap, ang pagkalito ay napalitan ng purong sindak. Iwinasiwas niya ang papel sa harap ng mukha ng kanyang asawa. Nasaan ang anak ko, Rico? Anong ginawa niyo sa anak ko? Nag-iinarte ka lang, Amaya. Isa lang yang biro ng bata. Malamig na sabi ni Doña Consola mula sa may pintuan. Ngunit hindi na nakinig si Amaya. Itinulak niya si Rico ng buong lakas at kumaripas ng takbo palabas ng silid. Amaya, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Sigaw ni Rico, sinusubukang habulin siya. Huwag niyo akong susundan. Isinigaw niya pabalik. Ang boses ay basag at puno ng pagbabanta. Wala na siyang pakialam sa hasyenda, sa mga kasinungalingan, sa lahat. Ang tanging laman ng isip niya ay ang tulay, ang gutom, ang paghingi ng tulong ng kanyang anak. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang mga gulong ay umikit sa graba. Mabilis siyang nagmaneho sa madilim na kalsada ng probinsya. Ang mga luhay bumabagsak sa kanyang mga mata. Nilalabo ang kanyang paningin sa daan. Sa bawat kilometrong kanyang tinatahak, ang mga alaala ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang isipan. Ang isang tawag sa telepono noong nakaraang linggo kung saan sinabi ni Dalisay na miss na siya nito, ang boses ay tila may halong takot. Sinabi lang ni Amaya na magpapakabait ito at malapit na siyang umuwi. Ang isang mensahe kung saan ikinuwento ni Dalisay na pinagalitan siya ni Lola Consola dahil natapunan nito ng juice ang carpet. Binaliwala niya iyon bilang isang simpleng away bata. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si Mommy. Paulit-ulit niyang bulong habang mas lalo niyang tinatapakan ang silinyador. Narating niya ang lumang tulay sa dulo ng bayan ng Silangan. Isang tulay na bihira ng daanan ng mga sasakyan. Ipinara niya ang kotse sa gilid ng daan at dali-daling bumaba. Madilim sa ilalim ng tulay at tanging ang liwanag mula sa buwan ang kanyang nagsisilbing gabay. Ang amoy ng mamasa-masang lupa at nabubulok na dahon ang sumalubong sa kanya. Bumaba siya sa matarik na gilid ng ilog. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumulubog sa putik. Dalisay, anak, nasaan ka?
Sigaw niya ang boses niya'y paos at desperado. Si Mami to, anak. Huwag kang matakot. Tanging ang mahinang agos ng tubig at ang tunog ng mga kuliglig ang kanyang narinig. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Napaluhod siya sa putikan. Ang kanyang dibdib ay sasabog na sa sakit. At noon niya narinig isang mahinang-mahinang ungol. Nagmula ito sa isang tumpok ng mga malalaking karton sa ilalim ng arko ng tulay. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol. Dalisay, hinawi niya ang isang basang karton. At doon, nakikita niya siya, ang kanyang anak. Nakabaluktot sa loob ng isang kahon na nagsisilbing kanyang higaan. Nanginginig sa lagnat, marungis ang mukha, at lubog ang mga mata. Mayroon lamang siyang manipis na kumot na bumabalot sa kanyang maliit na katawan. Mami, bulong ng bata. Ang mga mata'y bahagyang bumukas. Ito'y isang tinig na pagod, mahina, at puno ng sakit. Anak ko. Humagulgol si Amaya. Mabilis niyang niyakap ang nanginginig na katawan ni Dalisay. Ang init na nagmumula sa balat nito ay hindi normal. Mainit na mainit siya. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Gutom ako, Mami. At giniginaw, sabi ni Dalisay bago tuluyang nawalan ng malay sa mga bisig ng kanyang ina. Dinala ni Amaya ang kanyang anak sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Habang sinusuri ng doktor si Dalisay, si Amaya ay nagpabalik-balik sa labas ng emergency room. Ang kanyang damit ay puno ng putik. Ang isip ay gulong-gulo. Lumabas ang isang matandang doktor makalipas ang halos isang oras. Ginang Sandalo, malumanay na sabi nito, nasa stable na pong kondisyon ang anak ninyo. Nakaswero na siya at nabigyan ng gamot para sa kanyang mataas na lagnat. Malala ang kanyang pneumonia at meron siyang signs ng malnutrition. Nakahinga ng maluwag si Amaya, ngunit panandalian lamang iyon. Habang natutulog sa kanyang higaan sa ospital, si Dalisay ay nagsimulang managinip. Hindi mapakali, pawis na pawis. At mula sa kanyang mga labi, lumabas ang mga salitang nagpatindig sa balahibo ni Amaya. Huwag po, Lola Consola. Ayoko po sa silid na madilim. Huwag po. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa puso ni Amaya. Nang muling lumapit ang doktor para tingnan ang kalagayan ni Dalisay, napansin nito ang pagkabagabag sa mukha ni Amaya. Ginang Sandalo, sabi ng doktor na may pag-aalinlangan. May isa pa po akong bagay na napansin. Habang pinapalitan namin ng damit ang inyong anak, may nakita kaming mga lumang pasa sa kanyang likod at mga braso. Mga pasang nasa iba't ibang yugto ng paghilom. Huminto ito at tumingin ng diretso sa mga mata ni Amaya. Ito po ay mga senyales ng paulit-ulit na pinsala. Ang isang inang nasugatan ay kayang tiisin ang lahat. Ngunit ang isang inang nakita ang kanyang anak na sinaktan ay nagiging isang halimaw na handang wasakin ang sinuman. Ang Hacienda Sandalo, na dating simbolo ng pangarap para kay Amaya, ay magiging isang larangan ng digmaan. At sa gabing ito, isang deklarasyon ang bibitawan. Isang pangakong babago sa kanilang lahat. Ito ang Kabanata 3. Ang deklarasyon ng digmaan. Ang biyahe pabalik sa Hacienda Sandalo ay ibang-iba sa kanyang pag-uwi kanina. Wala ng pananabik, wala ng pag-asa. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na galit na gumapang sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha ay natuyo na, at ang natira na lang ay ang imahe ng mga pasa sa katawan ni Dalisay at ang mga salita ng doktor na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Mga senyales ng paulit-ulit na pinsala. Huminto ang sasakyan sa tapat ng mansyon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili. Bumaba siya ng kotse at isinara ang pinto ng may malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Naglakad siya patungo sa pinto. Hindi na bilang asawa o manugang, kundi bilang isang leon ng handang pumatay para sa kanyang supling. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto ng buong lakas at ito'y bumukas. Natagpuan niya sina Rico,
at Doña Consola sa sala, nag-uusap ng pabulong. Natigil sila at napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at kaunting takot. Walang nagsalita. Dahan-dahang lumapit si Amaya sa center table na gawa sa salamin. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang litratong ipinadala sa kanya ng doktor kanina. Pagkatapos, walang emosyong inihagis niya ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng telepono sa salamin ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo lang si Amaya, ang mga matay nakatitig kay Rico, nag-aapoy sa galit. Nanginginig na dinampot ni Rico ang telepono. Nakita niya ang larawan, ang likod ng kanyang anak, puno ng mga maitim at lumanay na pasa. Saan mo nakuha yan? Nauutal na tanong ni Rico. Namumutla ang muka. Mula sa ospital, sagot ni Amaya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Kung saan kasalukuyang nakakonfine ang anak mo dahil sa pneumonia at malnutrition. Kung saan narinig ko siyang umiiyak sa kanyang pagtulog, binabanggit ang pangalan ng lola niya at ang takot niya sa silid na madilim. Isang eksaherasyon, putol ni Doña Consola. Tumayo ito ng tuwid. Ang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong pagsisisi. Ang batang iyan ay kailangan ng disiplina. Palibhasa'y wala ka rito para gawin iyon. Kaya ako ang gumawa ng nararapat. Hindi makapaniwala si Amaya sa kanyang narinig. Disiplina. Tinatawag ninyong disiplina ang pananakit sa isang batang walang kalaban-laban? Ang pagpapalaya sa kanya para mamuhay sa ilalim ng tulay? Kasalanan mo yan. Biglang sigaw ni Doña Consola. Itinuturo siya. Kung hindi ka isang pabayang ina na mas inuuna ang iyong karera kaysa sa iyong pamilya, hindi sana mangyayari ito. Wala kang alam sa pagiging ina. Iyon na ang huling salitang kaya niyang marinig. Binaling niya ang tingin kay Rico na nakatungo lang at hindi makatingin sa kanya. Rico, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. Narinig mo ba yon? Ang ina mo, inaamin ang ginawa niya sa anak natin. Pumili ka, Rico? Ngayon na, siya o ang anak mo? Nag-angat ng tingin si Rico, ang kanyang mga matay puno ng luha at pagkalito. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Amaya. Amaya, pakiusap. Hindi naman siguro sinasadya ni Mama. Sa sandaling iyon, lahat ng natitirang pagmamahal ni Amaya para sa kanyang asawa ay naglaho na parang abo. Isang tawa, isang tawang walang saya, puno ng sakit at pagkasuklam, ang kumawala sa kanyang mga labi. Ganoon pala, bulong niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rico at sa mga mata ni Doña Consola. Isang malamig na determinasyon ang pumuno sa kanyang buong pagkatao. Pinili mo siya. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Ang boses ay matatag at puno ng pagbabanta. Ngayon, panoorin ninyo kung paano ko wawasakin ang lahat ng itinayo niya. Panoorin ninyo kung paano ko ilalabas ang lahat ng baho ng pamilyang ito. Walang hiya ka, sigaw ni Doña Consola. Guardia! Palabasin ang babaeng ito sa pamamahay ko. 2 security guard ang mabilis na pumasok at marahas. Nahinawakan ang mga braso ni Amaya. Nagpumiglas siya, hindi dahil sa ayaw niyang umalis, kundi dahil sa nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Habang kinakaladkad siya palabas ng pinto, ang pinto kung saan pumasok siya kanina na puno ng pag-asa. Ibinuhos niya ang kanyang huling salita. Isang sigaw na narinig sa buong hasyenda. Isang sigaw na magiging simula ng katapusan. Magkita tayo sa korte. Sa isang digmaan, ang unang sigaw ng laban ay madalas na puno ng emosyon at galit. Ngunit ang tunay na laban ay hindi nananalo sa sigawan. Nagsisimula ito sa isang tahimik na silid, sa isang desididong pag-iisip, at sa unang hakbang papasok
sa isang labirintong puno ng mga patibong at kasinungalingan. Para kay Amaya, ang labirintong yon ay ang batas. Ito ang Kabanata 4, ang unang hakbang sa labirinto. Kinabukasan, hindi na bumalik si Amaya sa ospital sa bayan ng Silangan. Sa halip, pagkatapos matiyak mula sa isang nurse na maayos ang kalagayan ni Dalisay, nagmaneho siya ng 2 oras papunta sa kabiserang lungsod. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na makita siya ng mga tauhan ng mga sandalo. Tumuloy siya sa isang maliit at murang motel sa gilid ng syudad. Ang amoy ng luma at matapang na panlinis ay salungat na salungat sa amoy ng mga bulaklak sa hardin ng hasyenda. Ngunit dito, sa loob ng 4 na sulok ng kwartong iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang kaligtasan. Dito, malayo siya sa mapanuring mga mata ni Doña Consola. Dito, makakapag-isip siya. Kinahapunan, tinungo niya ang isang gusali sa sentro ng lungsod. Ang pangalang nakasulat sa pinto ay simple lang, Robles Law Firm. Ang abogadong humarap sa kanya ay isang babaeng nasa mga 40 anyos, si Attorney Lena Robles. Mayroon itong matalas na tingin at walang emosyong mukha. Hindi ito ang tipo ng abogadong aaliwin ka. Ito ang tipo na tatanungin ka kung handa ka bang makipagpatayan. Ginang sandalo. Simula ni Attorney Robles pagkatapos marinig ang buod ng kwento ni Amaya. Kilala ko ang pamilya ng asawa mo. Pag-aari nila ang halos kalahati ng probinsya ng Tala-Araw. Ang impluwensya nila ay parang mga ugat ng isang malaking puno na nakakapit sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa probinsyang yon. Sigurado ka ba sa gusto mong pasukin? Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Matatag na sagot ni Amaya. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tinitigan siya ni Attorney Robles, sinusuri ang kanyang katatagan. Hindi sapat ang salaysay ng isang ina. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Kung hindi, ikaw pa ang lalabas na masama. Isang asawang nagre-rebelde at isang inang ginagamit ang anak para makakuha ng pera. Inilapag ni Amaya ang isang maliit na backpack sa mesa. Iyon ang backpack na dala-dala ni Dalisay nang matagpuan niya ito. Dahan-dahan niyang inilabas mula roon ang isang notebook na may larawan ng isang sikat na cartoon character. Ang kanyang journal, sabi ni Amaya. Binuksan ito ni Attorney Robles. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ng isang bata. Mga simpleng pangungusap, mga iginuhit na larawan, ngunit ang nilalaman ay nakapaninindig balahibo. October 12, hindi ako binigyan ng hapunan ni Lola. Kasi maingay daw ako. Kumain ako ng biskit na lang. October 15. Ikinulong ako ni Lola sa bodega. Madilim. Umiyak ako pero walang nakarinig. October 19. Tinulak ako ni Lola. Masakit ang likod ko. Sana umuwi ka na, Mami. Isinara ni Attorney Robles ang notebook. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amaya ang isang kislap ng emosyon sa mga mata ng abogado, isang kislap ng galit. Ito ay isang magandang simula, sabi ni Attorney Robles. Pero kailangan pa natin ng mas marami. Gabi na nang makabalik si Amaya sa kanyang motel room. Dala niya ang bigat ng buong araw. Umupo siya sa gilid ng kama at muling binuklat ang journal ni Dalisay. Sa bawat salita, parang dinudurog ang kanyang puso. Ang kalungkutan, ang takot, ang pag-asam ng kanyang anak sa pagbabalik niya. Biglang nag-ring ang kanyang telepono, isang pamilyar na numero, si Rico. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Amaya, pakiusap, itigil mo na to, sabi ng basag na boses ni Rico sa kabilang linya. Umuwi ka na. Pag-usapan natin to. Huwag mo nang palakihin. Ina ko pa rin siya. At anak mo ang sinaktan niya. Hindi na napigilan ni Amaya ang sarili. Wala kang ginawa, Rico. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Subukan mong suwayin si Mama. Tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo. Iyan na nga ang problema, Rico. Mas takot ka sa nanay mo kaysa sa posibilidad na mawala ang anak mo.
Habang binabasa niyang muli ang mga salita tungkol sa pag-iisa ni Dalisay, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang regalong binigay niya sa anak bago siya umalis para manatili silang konektado. Isang lumang tablet na hindi na niya ginagamit. Doon sila nagvi-video call. Doon ito naglalaro. Doon ito itinatago ang mga sikreto niya. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Kinabukasan, bumalik siya sa bayanin ng Silangan, maingat na hindi magpapakita kahit kanino. Nilapitan niya ang ilang mga batang kalye malapit sa tulay. Nagpakita siya ng larawan ni Dalisay. Isang bata ang nagsabi na nakita niya si Dalisay na may dalang tablet at itinuro nito kung saan iyon ang napunta. Pumasok si Amaya sa isang maliit at masikip na sanglaan sa bayan. Sa likod ng isang salaming escaparate, sa pagitan ng mga lumang relo at pekeng alahas, nakita niya ito. Ang tablet na may sticker ng paboritong superhero ni Dalisay. Huminga siya ng malalim. Dalisay, anak, anong hirap ang dinanas mo para ipagpalit mo ito sa kaunting barya para sa pagkain? Lumapit siya sa may-ari ng sanglaan. Ang puso niya'y kumakabog. Magkano po yan? Tanong niya. Itinuturo ang tablet. Umaasang gumagana pa ito at kung anuman ang nakatago sa loob nito. Ang bawat digmaan ay may dalawang larangan. Ang isa ay hayagan at maingay. Ang isa naman ay tahimik at palihim, isinasagawa sa mga bulwagan ng kapangyarihan at sa mga sulok ng social media. Habang si Amaya ay naghahanap ng katotohanan, si Doña Consola naman ay nagsisimulang maghahasik ng lason. Isang kamandag na gawa sa mga salitang kayang pumatay ng reputasyon kahit pa ito'y walang katotohanan. Ito ang Kabanata 5. Ang kamandag ng mga salita. Sa loob ng marangyang silid-aklatan ng Hacienda Sandalo, ang tanging maririnig ay ang pag-click ng keyboard ng laptop at ang tunog ng yelo na tumatama sa gilid ng baso. Si Doña Consola Sandalo ay nakaupo sa kanyang silyang may mataas na sandalan na parang isang reyna sa kanyang trono. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling brandy habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatutok sa isang kilalang social media blogger sa kanilang probinsya. Gusto kong idiin mo ang pagiging pabaya niya, utos ni Doña Consola. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Isang ina na mas pinili ang pera at karera kaysa sa pag-aaruga sa kanyang nag-iisang anak. Gumamit ka ng mga salitang nakakaawa, ang kaawa-awang bata, ang pusong bakal na ina. Naintindihan mo ba? Opo, Doña Consola. Masusunod po. Mabilis na sagot ng blogger, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng matriarch. At ilagay mo rin ang mga litrato niya noong nasa Singapore siya, iyong mga kuha mula sa kanyang business page. Mga litratong nakangiti siya, magaraang suot, para makita ng mga tao kung gaano siya kasaya habang nagdurusa ang kanyang anak dito. Sa isang sulok ng silid-aklatan, nakatayo si Rico. Pinapanood niya ang lahat, hawak ang sarili niyang baso ng alak. Bawat salita ng kanyang ina ay parang karayom na tumutusok sa kanyang budhi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang umiinom siya. Nang makaalis na ang blogger, hinarap siya ng kanyang ina. Ano ang itsura yan, Rico? Para kang namatayan. Mama, hindi ba't sobra na to? Mahinang sabi ni Rico. Idadamay pa natin ang social media. Mas lalo lang lalaki ang gulo. Eksakto, sagot ni Doña Consola. Lumapit ito sa kanya at inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Habang abala si Amaya sa paghahanap ng abogado, tayo naman ay abala sa pagbuo ng opinyon ng publiko. Sa korte ng masa, Rico, kung sino ang unang makakuha ng simpatsya, siya ang nagwawagi. At hindi ako papayag na ang babaeng iyon ang maging bida sa kwentong ito. Kinagabihan, hindi makatulog si Rico. Binuksan niya ang kanyang telepono at nakita ang artikulong inilathala ng blogger.
Mabilis itong kumalat. Ang pamagat, isang ina o isang ambisyosa. Ang kwento, sa likod ng pag-aaway ng mga sandalo. Ang comment section ay puno ng masasakit na salita para kay Amaya. Career woman na walang puso. Kawawang bata. Ginagamit pa para lang makakuha ng pera sa pamilya. I know her type. Power tripper. Iniwan ng anak para lang sa fame. Bawat komento ay parang sampal sa mukha ni Rico. Alam niya ang totoo. Alam niyang si Amaya ay nagtatrabaho para sa kinabukasan ng kanilang anak. Alam niyang lahat ng ginagawa nito ay para kay Dalisay. Bigla niyang naalala ang isang gabi, isang linggo bago umuwi si Amaya. Ikinulong ni Doña Consola si Dalisay sa bodega dahil hindi nito naubos ang kanyang hapunan. Narinig ni Rico ang mahinang pag-iyak ng kanyang anak mula sa labas ng pinto. Lasing ang kanyang ina at mahimbing na natutulog. Palihim na kumuha si Rico ng tinapay at isang basong gatas. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng bodega at ibinigay ito kay Dalisay. "Huwag kang maingay, anak," bulong niya. "Ubusin mo yan agad." Niyakap siya ni Dalisay ng mahigpit. "Salamat, Daddy. Sabi ko na nga po mahal niyo ako." Ang alaalang iyon ay lalong nagpahirap sa kanyang kalooban. Hindi siya isang halimaw, ngunit isa siyang duwag. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ng kanyang ina kinaumagahan. "Mama, tama na." Tumawag ang abogado ni Amaya, nagsampa na siya ng kaso para sa kustody ni Dalisay. Sigaw ni Rico. "At sa tingin mo matatakot ako?" Hamon ni Doña Consola. "Ako ang may pera. Ako ang may koneksyon. Kung gusto niyang lumaban, bibigyan ko siya ng laban na hinding-hindi niya malilimutan. At ikaw, Rico, umayos ka. Isa kang sandalo. Kakampi ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo." "Pero mama, anak ko si Dalisay. At ako ang ina mo." Ganti ni Doña Consola, ang mga matay nanlilisik. "Huwag na huwag mo akong tatalikuran para sa babaeng yon." Muli, natalo si Rico. Muli, yumuko siya sa kapangyarihan ng kanyang ina. Ilang araw ang lumipas, dumating ang isang sobre sa Hacienda Sandalo. Isang opisyal na dokumento. Nanginginig na binuksan ito ni Rico. Isang subpena mula sa korte. Pinapatawag siya para sa isang pagdinig. Nabitawan niya ang papel. Nahulog ito sa sahig na marmol. Ngayon, opisyal na. Wala nang atrasan. Kakalabanin niya ang sarili niyang asawa sa harap ng hukom. Ang kanyang munting pagkilos ng kabutihan sa bodega ay nabura ng isang malaking gawa ng karuwagan. At alam niyang habang buhayin niya itong pagsisisihan, may mga sugat na nakikita sa balat, ngunit may mga sugat na mas malalim, nakatago sa puso at isipan. At minsan, ang mga sugat na ito ay nagkakaroon ng tinig. Isang tinig na hindi kayang magsinungaling. Isang tinig na magiging pinakamatibay na sandata. Sa isang lumang tablet, matatagpuan ni Amaya ang katotohanang dudurog sa kanya. Ngunit ito rin ang magbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Ito ang Kabanata A6, ang tinig mula sa tablet. Sa loob ng kanyang maliit na motel room, hawak ni Amaya ang tablet na parang isang napakahalagang kayamanan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasaksak niya ang charger dito. Ilang taon na rin itong hindi nagagamit ng husto. Paano kung hindi na ito gumana? Paano kung nabura na ang lahat ng laman nito? Pinindot niya ang power button. Naghintay siya. Bawat segundo ay parang isang oras. At bigla, umilaw ang screen. Lumabas ang larawan ni Dalisay bilang wallpaper. Nakangiti habang yakap-yakap ang teddy bear niyang si Bantay. Isang ngiting hindi na nakikita ni Amaya sa mga labi ng kanyang anak nitong mga nakaraang araw. Nakahinga siya ng maluwag. Puno ng pag-asa, sinimulan niyang buksan ang mga folder. Mga laro, mga drawing app, mga larawan nila noong huli silang magbakasyon. Bawat isa ay parang isang saksak sa kanyang puso. Pagkatapos, nakita niya ito.
Isang simpleng app na may icon ng mikropono, voice recorder. Nanginig ang kanyang daliri habang pinipindot ito. Bumukas ang app at bumungad sa kanya ang isang listahan ng mga audio file. Dos-dose ng file. At ang mga pangalan ng file ay halos magkakatulad. Para kay Daddy 1, para kay Daddy 2, para kay Daddy 3, tula para kay Daddy. Kinilabutan si Amaya. Naalala niya, ito ang laro nila ni Dalisay. Dahil madalas wala si Rico, sinabi ni Amaya sa anak na i-record na lang nito ang mga kwento niya para mapakinggan ni Daddy pag-uwi. Isang laro. Isang inosenteng laro na ngayon ay tila may dalang isang madilim na sikreto. Isinaksak niya ang earphones sa kanyang tenga. Ayaw niyang may ibang makarinig. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play sa unang file. Daddy, birthday po ni Bantay ngayon. Nag-bake po kami ni Yaya ng cake. Pero sabi ni Lola, bawal daw po sa aso ang chocolate. Teddy bear naman po si Bantay, hindi po totoong aso. Isang pamilyar na tinig. Ang masayang boses ng kanyang anak. Nginitian ni Amaya ang alaala. Ipinagpatuloy niya ang pag-play sa mga sumunod na file. Mga kwento tungkol sa eskwela, sa mga kaibigan, sa mga pangarap niyang maging piloto. Ngunit habang papalapit siya sa mga file na may petsang mas bago, ang petsa kung kailan siya umalis papuntang Singapore, nag-iba ang tono ng mga recording. Pinindot niya ang file na may pangalang para kay Daddy 15. Mahinang boses, tila pabulongi. Daddy, galit po si Lola. Natapon ko po yung juice. Sabi niya, bobo daw po ako. Ikinulong niya ako ulit sa bodega. Natatakot po ako, Daddy. Madilim po dito. Humihikbi. Napahawak si Amaya sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbi. Ang sakit. Ang sakit na marinig ang takot sa boses ng sarili mong anak. Sunod-sunod niyang pinakinggan ang mga huling recording. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Boses na pagod. Daddy, hindi po ako pinakain ni Lola. Kasi daw po hindi ko sinabi sa kanya na tumawag si Mommy. Sabi niya, traidor daw po ako. Hindi ko po alam kung ano yung traidor. Boses na garalgal. Tinulak niya po ako, Daddy. Kasi po ayaw kong ibigay si Bantay. Sabi niya, itatapon niya daw po sa basura. Masakit po yung likod ko. Huwag niyo po sanang sasabihin kay Mommy. Ayokong mag-alala siya. Hindi na napigilan ni Amaya ang sarili. Humagulgol siya ng walang tunog. Nakaupo sa sahig ng malamig na motel room, yakap-yakap ang sarili. Ang bawat salita ng kanyang anak ay isang patunay. Isang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan ng sinuman. Ito ang boses ng katotohanan. Tinuyo niya ang kanyang mga luha. Pinalitan ng galit ang kanyang sakit. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Attorney Robles. Attorney, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Hawak ko na. Hawak ko na ang ebidensyang wawasak sa kanila. Kinabukasan, sa opisina ng abogado, pinakinggan nilang dalawa ang mga recording. Ang dating walang emosyong mukha ni Attorney Robles ay napalitan ng isang maskara ng purong galit. Ito na iyon, sabi ni Attorney Robles. Ito ang ating alas. Pinindot ni Amaya ang play sa pinakahuling file. Ang file na ni-record isang araw bago niya matagpuan si Dalisay sa ilalim ng tulay. Ang boses ng bata ay halos bulong na lamang. Sa gitna ng isang digmaan, ang isang hindi inaasahang kakampi ay mas mahalaga pa kaysa sa isang batalyon ng mga sundalo. Habang si Amaya ay may hawak ng isang matibay na ebidensya, isang anino mula sa nakaraan ng pamilya, sandalo ang lalapit sa kanya. Isang aninong matagal nang nanahimik, ngunit ngayoy handang magsalita. Dala ang mga sikretong mas malalim at mas madilim pa kaysa sa inaakala ni Amaya. Ito ang Kabanata 7. Ang anino ng nakaraan. Pagkatapos ng kanyang pagkikita kay Attorney Robles, nagpasya si Amaya na manatili muna sa lungsod.
Ginamit niya ang oras para asikasuhin ang paglipat ni Dalisay sa isang mas magandang ospital doon, malayo sa impluensya ni Doña Consola. Sa isang maliit na coffee shop malapit sa ospital, habang hinihintay ang tawag mula sa doktor, isang babae ang lumapit sa kanyang mesa. "Ikaw ba si Ginang Amaya Sandalo?" Tanong ng isang matandang babae. Tumingin si Amaya. Ang babae ay nasa mga 60 anyos. May mga kulubot na sa mukha ngunit mayroon pa ring bakas ng lakas sa kanyang mga mata. Simple lang ang kanyang kasuotan, malayo sa karangyaan ng mga taong nakapaligid sa mga sandalo. "Ako nga po." "Sino po sila?" May pag-iingat na tanong ni Amaya. "Ako si Tasing," sagot ng babae. "Aling Tasing, naging kasambahay ako sa Hacienda Sandalo sa loob ng 20 taon." Biglang naging alerto si Amaya. "Ano po ang kailangan ninyo sa akin?" Umupo si Aling Tasing sa tapat niya. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Nabalitaan ko ang nangyari sa batang si Dalisay," sabi niya ng pabulong. "At nabalitaan ko rin ang pagsampa mo ng kaso. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin pero gusto kong tumulong." Nagduda si Amya. Maaring isa itong espiya na pinadala ni Doña Consola. "Bakit po ninyo ako tutulungan? Matagal na po kayong nagsilbi sa kanila." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aling Tasing. "Pinalayas ako ni Doña Consola noong nakaraang taon. Walang benepisyo, walang pasasalamat. Dahil lang sa nabasag ko ang isang antigong florera na paborito niya. 20 taon ng serbisyo, tinapon na lang na parang basura." Nakita ni Amaya ang sakit at hinanakit sa mga mata ng matanda. "Ija," pagpapatuloy ni Aling Tasing, "ang nakikita mong kasamaan ni Doña Consola ngayon ay anino lamang ng kung ano talaga siya. Nasaksihan ko kung paano niya tratuhin ang sarili niyang ina noong nabubuhay pa ito. Ikinulong niya ito sa silid, hindi pinapakain ng maayos dahil lang sa ayaw na niyang mag-alaga ng matanda." Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Ang kasaysayan ay umuulit. "Pero hindi lang yon ang dahilan kung bakit ako narito," sabi ni Aling Tasing, lalo pa niyang hininaan ang kanyang boses. "Mayroon kang dapat malaman. Akala ng lahat, napakayaman pa rin ng mga sandalo. Ang totoo, lubog na sila sa utang. Ang hasyenda, nakasangla na sa bangko. Malapit na silang ma-foreclose. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw kanyang pakawalan. Amaya, ang pera mo, ang tagumpay mo sa trabaho, ikaw ang kanilang huling pag-asa." Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagtrato sa kanya ni Doña Consola, isang paghalong paghamak at pangangailangan. Kinamumuhian siya nito dahil sa kanyang tagumpay, ngunit kailangan siya nito para mapanatili ang kanilang pamumuhay. "Mayroon akong itinatago, Amaya," sabi ni Aling Tasing, at sa pagkakataong ito, may inilabas siyang isang luma, mumurahing cellphone mula sa kanyang bulsa. "Bago ako umalis, nagawa kong i-record ito. Isang gabi, narinig ko silang nag-aaway ni Dalisay. Natakot ako para sa bata. Itinago ko ang cellphone ko sa likod ng isang pasto sa pasilyo." Ipinakita niya kay Amaya ang isang video file. "Ayokong ibigay sa iyo ito ngayon," mabilis na sabi ni Aling Tasing. "Natatakot ako. Napakalakas pa rin ni Doña Consola. Pero kung kakailanganin mo, kung sa tingin mo ay matatalo ka na sa korte, hanapin mo ako. Ito ang magiging huling bala mo." Isinulat ni Aling Tasing ang kanyang address sa isang piraso ng tissue at iniabot ito kay Amaya. Pagkatapos ay mabilis itong tumayo at umalis na parang isang multo na naglaho sa karamihan. Naiwan si Amaya na tulala. Hawak ang piraso ng tissue. Hindi lang pala ang tinig ng kanyang anak ang kanyang sandata. Mayroon pa siyang isang kakampi, isang anino mula sa nakaraan na handang tumayo sa liwanag para sa hustisya. Ngunit hindi alam ni Amaya na sa kabilang kalye, mula sa loob ng isang itim na sasakyan, may isang taong nakamasid sa kanila. Isang tauhan ni Doña Consola na kinukuhanan sila ng litrato. Mabilis nitong ipinadala ang larawan sa kanyang amo na may kasamang mensahe.
Donya, nakikipagkita po si Ma'am Amaya sa dati ninyong kasambahay na si Taring. Agad na naintindihan ni Donya Consola ang panganib. Ang tanging tao na nakakaalam sa ilan sa kanyang pinakamadidilim na sikreto ay nagsalita na at kailangan niya itong patahimikin. Kapag ang isang reyna ay nakukulong na sa sarili niyang palasyo ng kasinungalingan, gagawin niya ang lahat upang hindi ito gumuho. Kahit pa ang magiging pundasyon ng kanyang huling depensa ay ang durog na puso ng isang ina at ang lito na isipan ng isang bata. Para kay Doña Consola, wala nang tama o mali. Ang tanging mahalaga na lang ay ang manalo. Sa kahit anong paraan, ito ang Kabanata 8, ang huling desperadong galaw. Ang galit na naramdaman ni Doña Consola Sandalo nang matanggap ang litrato ni Amaya at Aling Tasing ay parang isang apoy na biglang sumiklab. Si Tasing, ang matandang yon na masyadong maraming nakita at narinig. Ang matandang yon na akala niya'y matagal nang nanahimik sa takot. Walang silbi! Isinigaw niya sa kanyang tauhan sa telepono. Hindi ko sinabing litratuhan mo lang sila. Sinabi kong alamin mo kung nasaan si Amaya. Ngayon, ang ahas na yon ay may kasama ng isa pang ahas. Ngunit si Doña Consola ay hindi isang ordinaryong kalaban. Sa bawat problema, mabilis siyang nakakahanap ng solusyon. Isang solusyong madalas ay marumi at walang awa. Alam niyang ang ebidensya ni Tasing, kung ano man iyon, ay mapanganib. Ngunit naisip niya, paano kung bago pa man umabot sa korte ang anumang ebidensya ay wala ng kredibilidad ang nag-aakusa? Tumawag siya sa isang numero sa kanyang telepono. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang mataas na opisyal sa Department of Social Welfare and Development na may malaking utang na loob sa kanya. Consola, napatawag ka? Sagot ng lalaki sa kabilang linya. May kailangan ako sa iyo, Ricardo. Sabi ni Doña Consola. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng utos. At kailangan kong makuha ito kaagad. Kinabukasan, habang si Amaya ay nasa tabi ng kanyang anak sa ospital sa lungsod, dalawang babaeng nakauniforme ng DSWD ang pumasok sa silid. May kasama silang dalawang pulis. Ginang Amaya Sandalo? Tanong ng isa. Isang babaeng may malamig na aura. Ako nga po. Sagot ni Amaya biglang kinabahan. Kami po ay mula sa DSWD. Nakatanggap kami ng isang ulat na nagsasabing kayo po ay dumadaan sa isang severe emotional and mental distress. Sabi ng babae, binabasa ang isang dokumento. Dahil dito, at para na rin sa kapakanan ng bata, meron po kaming court order na pansamantalang ilagay si Dalisay Sandalo sa aming pangangalaga habang iniimbestigahan ang kaso. Parang nabingi si Amaya. Ano? Hindi totoo yan. Sinong nagsabi niyan? Maayos ako. Ayon po sa report, kayo ay unstable at posibleng maging panganib sa inyong anak. Ito po ay pirmado ng isang hukom. Sabi ng babae, iniaabot sa kanya ang papel. Ang papel ay mukhang opisyal. Ang pangalan ng hukom ay pamilyar. Isa sa mga kaibigan ni Doña Consola. Hindi niyo siya maaaring kunin. Sigaw ni Amaya. Niyakap niya si Dalisay na nagising at nagsimulang umiyak dahil sa komosyon. Mami, sino po sila? Ayoko pong sumama. Iyak ni Dalisay, kumakapit ng mahigpit sa damit ng kanyang ina. Ngunit wala nang nagawa si Amaya. Pilit siyang inilayo ng mga pulis, habang ang mga social worker ay marahang kinukuha si Dalisay mula sa kanyang mga bisig. Ang panlalaban ni Amaya, ang kanyang mga sigaw, ay nagsilbi lang na patunay sa kanilang mga mata na siya nga ay unstable. Ma'am, mas lalo niyo lang pong pinapahirapan ang sitwasyon, sabi ng isang pulis. Nang ilabas na si Dalisay sa pinto, ang iyak nito na tumatawag sa kanya ay parang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Mami! Mami! Tulong! Huwag niyo akong iwan! Napaluhod si Amaya sa sahig ng pasilyo ng ospital. Ang kanyang lakas ay biglang naglaho
Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang ebidensya, ang abogado, ang pag-asa, ay parang gumuho sa isang iglap. Kinuha nila ang kanyang anak. Kinuha nila ang kanyang dahilan para lumaban. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amaya ang tunay na pagkatalo. Nawala na ang lahat. Habang siya ay nakaluhod at umiiyak, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Ang boses niya'y paos. Hello? Amaya? Isang pamilyar na boses, ngunit puno ng takot. Si Aling Tasing. Pinuntahan nila ako, mga lalaking nakamotor. Tinanong kung nasaan yung cellphone. Sinabi kong wala akong alam, pero babalik daw sila. Biglang nagising ang diwa ni Amaya. Nasaan po kayo? Ligtas po ba kayo? Oo, pero hindi nila nakuha. Humihingal na, sabi ni Aling Tasing. Hindi nila nakuha ang ebidensya. Itinago ko. Kailangan mong kunin ito ngayon nun, Amaya. Bago sila bumalik. Dumating na ang araw kung saan ang lahat ng sakit, lahat ng luha, at lahat ng lihim ay ihaharap sa iisang silid. Sa korte ng batas, ang hustisya ay dapat manaig. Ngunit sa mundong ginagalawan ng mga sandalo, ang hustisya ay madalas nabibili at ang katotohanan ay natatabunan ng salapi at kapangyarihan. Para kay Amaya, ito na ang huling tindig. Isang laban hindi lang para sa kanyang anak, kundi para sa kanyang dignidad. Ito ang Kabanata 9. Ang araw ng paghuhukom. Ang loob ng courtroom ay malamig at tahimik, ngunit para kay Amaya, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo siya sa tabi ni Attorney Lena Robles. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan upang itago ang panginginig. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Doña Consola, taas noo at may mapanuyang ng ngiti na parang isa lamang itong pagtitipon sa kanyang mansyon. Sa tabi nito, si Rico, na nakatungo at hindi makatingin sa direksyon ni Amaya. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ng pamilya Sandalo, isang matanda at kilalang abogado sa probinsya, ang unang nagsalita. Magaling siyang magsalita. Ipininta niya si Doña Consola bilang isang ulirang lola, isang matriarch na walang ibang hangad kundi ang kapakanan ng kanyang apo na napilitang maging istrikto dahil sa pagpapabaya ng ina nito. Si Ginang Amaya Sandalo, sabi ng abogado, ang boses ay umaalingaw-ngaw, ay isang babaeng mas pinili ang kislap ng tagumpay sa ibang bansa kaysa sa init ng yakap ng kanyang anak. At nang siya'y bumalik, sa halip na ayusin ang pamilya, ay naghasik siya ng gulo, gumawa ng mga kwentong walang basehan para sirain ang pangalan ng pamilyang nag-aruga sa kanya. Sunod-sunod na tinawag ang kanilang mga testigo. Isang kapitbahay na binayaran para sabihing madalas niyang marinig si Amaya na sinisigawan si Dalisay sa telepono. Isang kasambahay na sinanay para magsinungaling na hindi raw pinapakain ni Amaya ang kanyang anak ng maayos kapag siya'y nasa bahay. Bawat kasinungalingan ay parang isang dagok sa dibdib ni Amaya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo at sabihin ang totoo. Ngunit pinigilan siya ng mahigpit na hawak ni Attorney Robles sa kanyang braso. Huwag kang mag-alala. Oras din natin ang darating, bulong ng abogado. Pagkatapos, tinawag ang pinakamasakit na testigo para kay Amaya, ang kanyang asawa. Tumayo si Rico at naglakad papunta sa witness stand. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Hindi siya tumingin kay Amaya kahit isang beses. Ginoong Sandalo, tanong ng kanilang abogado. Totoo po ba na madalas iwan ni Ginang Amaya ang inyong anak kahit sa mga araw na wala siyang trabaho? Yumuko si Rico. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tumingin siya saglit sa kanyang ina na matalim ang tingin sa kanya. Oo po. Halos pabulong na sagot ni Rico. At totoo rin po ba na sa inyong palagay, ang inyong ina,
Si Doña Consola ay nagpapakita lamang ng tough love sa inyong anak? Muling katahimikan. Opo, sagot muli ni Rico. Tapos na. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay ang siyang nagbaon ng huling punyal sa kanyang likod sa harap ng lahat. Nang si Attorney Robles na ang magtatanong, tila wala itong magawa. Bawat pagtutol niya ay ibinabasura ng hukom. Bawat tanong niya ay sinasagot ng mga sinanay na testigo ng may kasinungalingan. Ang ulat mula sa DSWD na nagsasabing unstable si Amaya ay inilabas na lalong nagdiin sa kanya. Ramdam ni Amaya ang pagkawala ng pag-asa. Ang mga tingin ng mga tao sa courtroom ay mapanghusga. Sa kanilang mga mata, siya na ang kontrabida. Isang desperadang babae na gumagawa ng kwento. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang oras, tila napagod na ang hukom. Tumingin ito kay Attorney Robles na may halong pagkainip. Attorney Robles, sabi ng hukom, ang boses ay may bahid ng pagwawakas. Tapos na po ba ang parada ng mga testigo ng kabilang panig? Opo, Your Honor, sagot ng abogado ng mga sandalo, mayabang ang ngangiti. Tumingin ang hukom kay Amayama, ang kanyang mga matay walang kabuhay-buhay na para bang desidido na ang lahat. Attorney Robles? Muling sabi nito, mayroon pa ba kayong ibang ebidensya? O sinasayang lang natin ang oras ng korte dito? Sa isang paghuhukom, merong isang sandali kung saan ang lahat ng ingay ay humihinto. Isang sandali kung saan ang isang piraso ng ebidensya ay maaaring bumago sa takbo ng lahat. Ito ang sandali ng katotohanan. Isang katotohanang hindi kayang itago ng pera, hindi kayang bilhin ng kapangyarihan, at hindi kayang pasinungalingan. Para sa mga sandalo, ito ang tunog ng kanilang pagguho. Para kay Amaya, ito ang tunog ng hustisya. Ito ang Kabanata 10. Ang ebidensyang hindi nagsisinungaling. Sa tanong ng hukom, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang ngiti sa mga labi ni Doña Consola ay lalong lumapad. Si Rico ay lalong yumuko, na parang hinihintay na lang matapos ang lahat. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Attorney Lena Robles ay nanatiling kalmado. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Mayroon pa po, Your Honor, sagot niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nais ko pong tawagin sa witness stand ang aking huling testigo, si Ginang Tasing Villanueva. Sa pagkarinig ng pangalan, biglang naglaho ang nangiti ni Doña Consola. Nanlaki ang kanyang mga mata at napakapit siya ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Si Rico naman ay nag-angat ng tingin, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Mula sa likurang pinto ng courtroom, pumasok si Aling Tasing. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit sa tulong ng isang court aide, naglakad siya ng may determinasyon patungo sa witness stand. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Amaya, na binigyan siya ng isang bahagyang tango ng pasasalamat. Your Honor, si Ginang Villanueva ay matagal na pong nagsilbi sa pamilya Sandalo. Siya po ay naririto upang magbigay ng kanyang testimonya tungkol sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Paliwanag ni Attorney Robles. Objection, Your Honor, mabilis na sabi ng abogado ng mga Sandalo. She's a disgruntled former employee. Her testimony is biased and irrelevant. Overruled, sabi ng hukom, na ngayon ay tila nagkaroon ng interes. Hayaan natin siyang magsalita. Nagsalita si Aling Tasing. Ikinuwento niya ang mga bagay na kanyang nakita. Ang pagpaparusa, ang pagkakait ng pagkain, ang pag-iyak ng bata sa gabi. Bawat salita niya ay direktang sumasalungat sa lahat ng testimonya ng mga bayarang testigo. Ngunit hindi pa doon natapos si Attorney Robles. Your Honor, sabi niya, bukod sa testimonya ni Ginang Villanueva, meron po kaming dalawa pang ebidensya na nais naming ipakita. Naglakad si Attorney Robles patungo sa gitna ng silid, may hawak na isang tablet. Ito po ang tablet ng batang si Dalisay. Dito po niya itinatala
ang kanyang mga saloobin sa pamamagitan ng voice recording, isang laro na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ikinonekta ang tablet sa sound system ng courtroom. Pinindot ni Attorney Robles ang play. Ang inosenteng boses ni Dalisay ang pumuno sa buong silid. Ikinulong niya ako ulit sa bodega. Natatakot po ako, Daddy. Madilim po dito. Tinulak niya po ako, Daddy. Masakit po yung likod ko. Sunod-sunod, ang bawat recording ay parang isang dagundong ng kulog. Ang mga taong dating mapanghusga ang tingin kay Amaya ay ngayon napapalitan ng pagkabigla at awa. Si Doña Consola ay namumutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na. Objection! Your Honor! This is an invasion of privacy. Hindi ito maaaring gamitin. Desperadong sigaw ng abogado ng mga sandalo. This is not an invasion of privacy, counsel. This is a child's cry for help. Matigas na sagot ni Attorney Robles. And I have one more thing. Tumingin siya kay Aling Tasing. Ginang Villanueva, ano po ang huli ninyong nakuha bago kayo umalis sa hasyenda? Isang video po, Attorney. Sagot ni Aling Tasing. Isang malaking screen ang ibinaba sa harap ng courtroom. Isinaksak ng isang court technician ang lumang cellphone ni Aling Tasing. Ilang sandali ng paghihintay. At pagkatapos, lumabas ang isang video. Ang video ay magalaw at malabo. Kuha mula sa isang nakatagong angulo sa pasilyo. Ngunit ang mga tao at ang mga pangyayari ay malinaw. Si Dalisay may hawak na baso ng tubig, ang kanyang pagkadulas, ang pagkatapon ng tubig sa sahig. At si Doña Consola na lumabas mula sa isang silid, ang mukha ay puno ng galit. Ang sumunod na imahe ay nagpatigil sa paghinga ng lahat. Ang malinaw na pagtulak ni Doña Consola sa maliit na bata. Ang pagbagsak ni Dalisay sa sahig na marmol, ang kanyang pag-iyak, at ang malamig na pagtalikod ni Doña Consola na parang walang nangyari. Tapos na. Ang video ay natapos, ngunit ang imahe ay nanatili sa screen at sa isipan ng lahat. Walang nagsalita. Pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang hikbi. Lahat ay napatingin kay Rico. Nakasubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Isang iyak ng isang taong tuluyan ng gumuho. Bigla siyang tumayo. Itinuturo ang screen. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Totoo ang lahat. Isinigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Totoo ang lahat ng yan. Nakita ko. Wala akong ginawa. Patawarin mo ako, Amaya. Patawarin mo ako. Gumuho ang mundo ng mga sandalo. Si Doña Consola ay napako sa kanyang upuan. Ang mukha ay walang kulay, tulala, na parang isang estatwang nabasag. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga kasinungalingan, lahat ay nawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Tumingin ang hukom sa kanya, hindi na may pagkainip, kundi may pagkasuklam. Kinuha nito ang kanyang gavel. Ang korte, sabi ng hukom, ang boses ay mabigat at puno ng awtoridad, ay inaatasan ng prosekusyon na magbukas ng isang criminal investigation laban kay Ginang Consola Sandalo para sa salang child abuse. Ang tunog ng pagpukpok ng gavel ay naging hudyat, hindi lang ng katapusan ng pagdinig, kundi ng katapusan ng isang imperyo ng kasinungalingan. Ang pagpukpok ng maso ng hustisya ay hudyat ng katapusan ng isang laban, ngunit simula rin ng isang mahabang proseso ng paghilom. Para kay Amaya, ang tagumpay sa korte ay hindi nangangahulugan ng paghihiganti. Ito ay nangangahulugan ng kalayaan. Isang kalayaan na may kalakip na presyo, ang presyo ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa sarili. Ito ang Kabanata 11, ang presyo ng kalayaan. Sa labas ng courtroom, sa gitna ng nagkakagulong mga reporter at mausisang mga tao, isang eksena lamang ang mahalaga. Si Amaya at si Dalisay, na dinala ng isang social worker pagkatapos ng desisyon, ay sa wakas
Magkayakap na muli. Mahigpit. Walang salita. Tanging ang pag-iyak ng isang ina na nakabawi sa kanyang anak at ang pag-iyak ng isang batang sa wakas ay naramdamang ligtas na siya. Ang lahat ng ingay sa paligid nila ay naglaho. Sa sandaling iyon, sila na lang dalawa ang tao sa mundo. Hindi ka na ulit mawawala sa akin, anak. Bulong ni Amaya sa buhok ni Dalisay. Pangako. Kinabukasan, habang ang balita tungkol sa pag-aresto kay Doña Consola ay laman ng lahat ng pahayagan sa probinsya, isang desisyon ang ginawa ni Amaya. Isang desisyon na ikinagulat maging ni Attorney Robles. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, formal na isinumite ni Amaya sa korte ang isang mosyon. Binabawi na niya ang lahat ng kanyang kahilingan para sa hatian ng ari-arian at anumang pinansyal na suporta mula kay Rico bilang bahagi ng kanilang annulment. Sigurado ka ba rito, Amaya? Tanong ni Attorney Robles sa telepono. Karapatan mo yon. Malaki ang sakripisyo mo sa pagsasamang iyan. Sigurado na po ako, attorney. Sagot ni Amaya habang pinapanood si Dalisay na mahimbing na natutulog sa kama ng kanilang bagong inuupahang apartment sa lungsod. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa pera. Kailanman ay hindi naging tungkol doon. Ito ay tungkol sa kanya, sabi niya. Ang boses ay lumambot. Kailangan nilang malaman. Kailangan malaman ng buong mundo na ang halaga ng anak ko ay hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. Ang balitang ito ay mabilis na nakarating sa abogado ni Rico na hindi makapaniwala. Ito ang huling sampal sa pamilya Sandalo. Isang sampal na hindi masakit sa pisngi, kundi sa kanilang orgulyo. Ipinamukha ni Amaya sa kanila na hindi niya kailanman kinailangan ng kanilang pera. Sila ang nangailangan sa kanya. Isang hapon, nakatanggap si Amaya ng isang text message mula kay Rico. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit sa huling pagkakataon lang. Pakiusap. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop malayo sa mga matang mapanghusga. Si Rico ay mukhang ibang-iba. Payat, may malalaking eye bags, at ang dating kayabangan ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Salamat sa pagdating mo. Simula niya, hindi makatingin ng diretso. Hindi sumagot si Amaya. Naghintay lang siya. Wala akong ibang sasabihin kundi patawad, sabi ni Rico. Ang boses ay nanginginig. Patawad dahil naging mahina ako. Patawad dahil mas pinili ko ang takot kaysa sa pagiging ama. Patawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. At kay Dalisay. Tinitigan ni Amaya ang lalaki sa kanyang harapan. Ang dating asawa. Ang ama ng kanyang anak. Wala na ang galit sa kanyang dibdib. Ang natitira na lang ay isang uri ng awa at isang malaking espasyo ng kawalan. Pinapatawad kita, Rico. Mahinang sabi ni Amaya. Ang mga salita ay tila nagpalaya hindi lang kay Rico, kundi pati na rin sa kanya. Pinapatawad kita, hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko. Kailangan ko para makalaya, para makapagsimula kami ni Dalisay nang walang bigat na dinadala. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Rico. Mauunawaan ko kung hindi mo na ako hahayaang makita si Dalisay. Ama ka pa rin niya, Rico. Putol ni Amaya. Kapag handa na siya at kapag napatunayan mong handa ka na rin na maging isang tunay na ama para sa kanya, malayo sa anino ng ina mo, darating ang araw na yon. Pero ang tayo, ang pagsasama natin, tapos na. Dahan-dahang inilapag ni Amaya sa mesa ang kanyang wedding ring. Simple lang ito, ngunit naging simbolo ng isang buhay na puno ng pagkukunwari. Maging malaya ka na rin, Rico. Tumayo si Amaya at tinalikuran ito. Sa bawat hakbang niya palayo sa coffee shop, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang balikat. Hindi ito isang masayang pagtatapos, isa itong masakit, ngunit kinakailangang pagwawakas. Sa labas, sumakay siya sa taxi pabalik sa kanyang anak, sa kanilang maliit na apartment, sa kanilang bagong buhay, habang umaandar ang sasakyan,
Napatingin siya sa labas ng bintana. Ang Hacienda Sandalo, ang probinsya, ang nakaraan. Lahat ay unti-unti nang lumiliit at naiiwan sa likod. Sabi nila, ang pinakamadilim na oras ay ang mga sandali bago magbukang liwayway. Dinaanan ni Amaya at ng kanyang anak ang isang gabing napakahaba at napakadilim. Ngunit sa wakas, ang araw ay sumisikat na muli. Hindi man kasing liwanag ng dati, ngunit sapat na para magbigay ng init, sapat para magbigay ng pag-asa, at sapat para maging gabay sa isang bagong simula. Ito ang huling kabanata ng ating kwento, ang bagong silangan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa lungsod ay ibang-iba sa probinsya, maingay, magulo. Ngunit para kay Amaya, ito ang tunog ng buhay. Ito ang tunog ng kalayaan. Nakatira na sila ni Dalisay sa isang maliit, ngunit maaliwalas na condominium unit. Mula sa kanilang balkonahe, tanawang unting paggising ng syudad. Dito, walang hacienda, walang mapanuring mga mata, walang anino ni Doña Consola. Dito, sila lang. Si Dalisay ay unti-unti nang bumabalik sa dati. Sa tulong ng isang child therapist, natututo na siyang pag-usapan ang kanyang mga takot. Ang mga bangungot sa gabi ay unti-unti nang napapalitan ng mahimbing na tulog. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang mga ngiti ay bumabalik na. Isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang umaga, nadatnan ni Amaya si Dalisay sa kanilang maliit na sala. Seryosong nagdo-drawing. Lumapit siya at tiningnan ang kanyang gawa. Isang larawan ng 2 tao, magkahawak kamay, sa ibabaw ng isang burol habang sumisikat ang araw. Isang maliit na tao at isang mas malaking tao. "Sino yan, anak?" Malambing na tanong ni Amaya. "Tayo po yan, Mami," sagot ni Dalisay, hindi inaalis ang tingin sa kanyang papel. "Tayo po yung nanonood ng pagsikat ng araw." Niyakap ni Amaya ang kanyang anak mula sa likod at hinalikan ito sa ulo. "Ang ganda, anak." "Napakaganda." Si Amaya naman ay muling bumangon. Ginamit niya ang kanyang ipon at ang kanyang talento para magtayo ng sarili niyang maliit na architectural design firm. Diwa Designs ang ipinangalan niya rito. Sa simula ay mahirap, ngunit dahil sa kanyang galing at determinasyon, unti-unti siyang nakakakuha ng mga kliyente. Isang hapon, habang abala siya sa kanyang laptop, tumunog ang kanyang telepono. Isang malaking real estate developer ang tumatawag. Interesado sila sa kanyang proposal para sa isang bagong eco-friendly na subdivision. Ito na ang break na matagal na niyang hinihintay. Isang tagumpay na nakuha niya hindi dahil sa apelyidong Sandalo, kundi dahil sa kanyang sariling pangalan. May isang sulat na dumating para sa kanya isang araw, mula sa Koreo, galing sa probinsya, mula kay Rico. Nanginginig niyang binuksan ito. "Amaya, hindi ko alam kung babasahin mo ito. Nais ko lang ipaalam sa'yo na umalis na ako sa hacienda. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na apartment at nagtatrabaho bilang isang simpleng empleyado. Inilalayo ko ang sarili ko sa lahat ng yaman na naging sanhi ng aming pagkabulag. Si Mama ay nahatulan na. Araw-araw, sinusubukan kong maging isang taong karapat-dapat sa pagpapatawad. Siguro hindi ngayon, pero balang araw, sana mapatawad din ako ng anak ko. Nagmamahal, Rico." Tinitigan ni Amaya ang sulat. Wala nang sakit, wala nang galit. Tiniklop niya ito ng maayos at inilagay sa isang kahon kasama ng iba pang mga alaala ng kanyang nakaraan. Isang kabanatang isinara na. Kinagabihan, habang naghahanda sila para matulog, niyakap siya ni Dalisay. "Mami," sabi nito, "masaya na po ako dito." "Ako rin, anak," sagot ni Amaya. Hinahaplos ang buhok nito. "Ako rin." Kinaumagahan, tulad ng nasa drawing ni Dalisay,
Magkasama silang tumayo sa balkonahe. Ang unang sinag ng araw ay nagsisimula nang dumampi sa kanilang mga mukha. Pinapawi ang lamig ng madaling araw. Ang kulay kahel na langit ay isang pangako ng isang magandang araw. Niyakap ni Amaya si Dalisay mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito, habang sabay nilang pinapanood ang pagsikat ng araw sa kanilang bagong silangan. "Tayo na lang dalawa, anak," bulong ni Amaya. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan at sapat na iyon. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amaya at Dalisay. Isang kwento ng sakit, ng paglaban, at ng walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple lamang ngunit napakalalim. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang tumayo para sa tama, kahit pa ang buong mundo ay laban sa'yo. At ang pagpapatawad, bagamat mahirap ibigay, ay ang tanging susi na magpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan at magbubukas ng pinto tungo sa isang bagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Amaya? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At kung meron po kayong gustong marinig na uri ng kwento sa susunod, comedy, horror, o isa pa ring madamdaming love story, huwag po kayong mag-atubiling i-comment din. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.